Okay, start tayo. Okay, ladies and gentlemen, good morning. The 74th regular session of the LRA Sangguniang Bayan now called to order. So, may I request you to stand for our prayer and singing of the National Anthem. Tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natito. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa sirahan, alam ng puso, sa tingin mo'y buhay, lupang binirang, kuya ka ng magiting, sa manlulubi, di ka masisingin, sa nagala. Okay, so Madam Secretary, please, Madam Member of the Assembly. Good morning, Mr. Presiding Officer. Okay. And to all the members of the Sangguniang Bayan, the role of the Sangguniang Bayan for today's session, Honorable Juhad I. Hermain, Honorable Jonathan T. Chua, Honorable Michael L. Jorda, Honorable Fred A. Gatungay Jr., Honorable Arsani K. Bernardo, Honorable Nena P. Sanibol, Honorable Justado A. Tingson, Honorable Arnold A. Galan, Honorable Jonathan J. Ong, Honorable Jessie G. Galang, and Honorable Shira P. Reyes. Thank you, Councilors. Mr. Presiding Officer, all members of the Sangguniang Bayan are now present for today's session. Okay, so we have a quorum, so we proceed. Reading and consideration of the minutes of the previous session held on April 22, 2024. Now, that's please carry it. Allow me to present the minutes of the 73rd regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sophronia Española held on April 22, 2024 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sophronia Española, Palawan. It was attended by the majority of the members. The presiding officer called the session to order at 9:31 in the morning. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With the attendance of the majority of the Sangguniang Bayan members, the presiding officer declared the presence of a quorum to transact official business. Councilor Shira P. Reyes arrived after the roll was called. For reading and consideration of the minutes of the previous session, the minutes of the previous session were presented by the chair to the body for consideration and approval. Prior to approval, Councilor Juhad I. Hermain, duly recognized by... Okay, any comment, correction regarding this minutes held on April 22, 2024? Question? Okay. Any vote for this minutes? Ms. Kagawad Suan, do you have a comment? I move the minutes of the 73rd regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sophronia Española held on April 22, 2024 at the Session Hall of Sangguniang Bayan of Sophronia Española, Palawan be adopted. Because in more than second day, no objection. Hearing none. The 73rd regular session of the 11th Sangguniang Bayan Sophronia Española held on April 22, 2024 is no objection. Privilege and question hour.
Anybody? Yes, Kagawad Gatong na iwala. Thank you very much po, Mr. Presiding. Mr. Presiding, hello. Okay. Kunin ko lang po, tama lang po natin yung nakaraan. Yung sinabi po ni Kagawad Chua, sorry na nga. Kinausap ko ngayon si Ma'am Bing tungkol doon sa sinabi niya na nagastos po ng Mayor's Office yung sa seats, pambayad sa seats ba yan, Kagawad? Kinausap ko si Ma'am Bing kanina. Actually, nakausap na rin yata ni Kagawad Jordan, pero hindi pa ako mapakali. Para maging tama lang po yung ating dito, transaksyon. Sabi ni Ma'am Bing, yun po ay nagastos nila sa office nila, within her office, para po sa mga tauhan niya at sa mga kailangan ng opisina nila. As of now, sabi niya nga, as of now, nakausap ko na si Sir Arsid para sa supplemental po, i-priority po siya. Okay na po siya sunod na ano. Ang tama po dito, yung mali yung feed ng mga asosasyon. Ang tama po ay yung office po mismo ni Ma'am Bing sa agriculture, yung gumastos ng puto po na yun para pambayad sa sales. Thank you very much, Mr. Presiding. Gaya-gaya ng sinasabi ko, Mr. Presiding, tama lang po lang natin yung ating ano. Medyo mali lang yung feed ng sa labas. Kagawad Chua. Thank you very much po. Okay, so thank you. Kagawad Chua. Next. Sa pagpunta niyo ano ni Katungay. Kasi nung nagpunta ako doon kay Arsid, yun man ang sabi niya. November pa lang nga daw, nakakuha na nila yun. So hindi ako nagsabi na ginastos na Office of the Mayor. Palagay po dyan. Office of the Mayor. Kasi Arsid mismo yung nagano sa akin na November pa lang ako nakuha na yun. Si Ma'am Bing naman tinanong ko, hindi man siya nagsabi na ano daw, sa office niya ginastos doon sa mga tao niya. So, wala naman problema yun kung ano, basta yung sa akin. Yun lang yun po yung ano sa akin, yung gimpin sa akin. Yes, Kagawad Gatong na. Kagaya ng sinabi ko, Mr. Presiding, mali po yung feed kay Kagawad Chua. Yan po, mali yung feed. Hindi natin pahabain po, basta yun na po ang sinasabi ko, mali po yung feed kay Kagawad Chua, dapat hindi po ever kagad, ever nanti. So, thank you very much, Mr. Presiding. Okay, so yun na. Kagawad Kingston. Alam ko lang sa'yo kung anong status natin yung ating ano, tatay ko sana kanina, yung maganda, yung ating, yung servo natin. Talagang, Hindi na nga kaya eh. Kahit nga doon sa opisina ko, hindi na nga kaya yung aircon eh. Siguro pag ganito pang init, sa sunod na session, hindi na tayo mag-session dito. sa puno na nakawin. Mayroon tayo na area, balik tayo na. Thank you, sir. Hindi na kaya talaga ang init. Pero ba, Kagawad Jordan? Good morning, Mr. Presiding. Ito ay tungkol sa Mr. Presiding, bimina dito sa Maasin kasi di ba napag-usapan natin nakaraan tungkol sa kanilang basura. Ngayon, Mr. Presiding, gusto ko lang kunin yung information sa inyo kung gaano katotoo na ito pong minahan sa Maasin, Mr. Presiding, ay mayroon daw tayong lupa na nasakop nila. So, it means yung iba sa mga territory natin, Mr. Presiding, ay nakapasok doon sa na-applyan po nila. Pangalawa, Mr. Presiding, tatagalan daw po itong ilog papuntang Malalong ay baka po maapektuhan. So, it means parang kasama tayo doon sa impact area. Katulad din na dito sa ating Spulog Center. So, yun o ay maring matagal pa na panahon na mangyari. Pero ngayon pa lang, dapat malinawan natin kung tayo po ba ay maapektuhan is dapat sana mabigyan din tayo ng kompensasyon po. Or kung ano bang mitigating measure na pwede natin magawa para dito sa ating area. Sa Malalong area po. O kaya sa Pulog Center area.
Siguro ang tingin ko dyan, dapat tawag nito, yung area ng Espanyola ay pa-sorti natin, delineation ng boundary, kung yun ba ay sakop. Siguro ang mission nito ay naka-repair i-repair natin, no? Kasi may-erase yung problema eh. So, i-repair natin sa boundary. So, committee on? Boundary kasi ito, our boundary sa beside. Okay, committee on environment. So, this mission refer to committee on environment. Pero pa? Yes, kagawad. So, Maaaring may kasatuhan na yung sinasabi ni Kagawad Diwad. Dahil sa akin, yung lupa ko doon sa may Malalong, sa may dam, isakop na po yan ng Kalasagin. Hanggang doon sa kanila ni Vasquez, halos sakop na yan ng Kalasagin. Kaya may katotohanan siguro. Kung hindi natin maanuhan yung boundary dispute natin, talaga kung sakop ng Kalasagin, yung bundok ng Malalong, Ilog. okay. Sa inyo po ba bilang patagal-tagal nyo na rin po na lingkod bayan natin? Kaya nung nag-upisa ng ating simula pa po ng ating bayan, ano ba ang masasabi niyo tungkol doon? Pagkaintindi niyo po doon sa mapa natin, sa society. Kayo po, kayo pa tinatanong ko. So, sa ngayon, maluwang pa yung area. Hindi ko masyadong kabisado kung ilang, parang 1,000 hectares yan eh. Na mula sa actual boundary ng Pulot Center sa Kalasagin. So, umabig tayo dito sa area ng Kalasagin. Umabot tayo dito sa may Aplian. Tapos gano'n na siya. So, kaya yun dapat yung titignan yung ating technical description ng area. Kung yan ba ay masasabot natin. Yung sa ngayon, hanggang hindi maayos yun, hindi natin masabing sakop natin. It's a Mr. President, tayo ang kumuha ng area ng Kalasagin or yung Kalasagin ang nakakuha sa atin? Tayo ang nakakuha. Yung area ng Kalasagin, nasako po natin. Kaya sa ngayon, yung usapin dapat maayos natin ito sa Brooks Point yung boundary, ayon doon sa proclamation ng ating Supreme Espanyola na pumasok yun ang area ng Kalasagin. Siguro pag tayo ng tingin ko ang Brooks Point, din papayag talaga, i-request na natin kay Congressman sa provincial government na itong ating boundary ay pakialaman na nila. Well, nagkaroon tayo ng joint session ng Quezon, for example, at saka yung Nara na naayos na po natin. Hindi po ba pwedeng mag-joint session ulit tayo para maayos na po kasi alam na natin kung saan pa tayo. Quezon kasi, hindi rin ayos. Sa aking pagkaintindi, hindi sila pumayag. Hanggang sa nangyari doon, kaso na lang. At ang korte ang magsabi na sino nanalo. So sa Brooks Point ko, tingin ko dapat pakialaman na ng province. At gayon din sa atin, sa Quezon, dapat itulog dito sa province para yung boundary ay maayos na. Walang iniba yan sa barangay natin. Yung punang at saka Pulot Interior. So, ang sinasabi ng punang, yung singkap ay punang. Kung sa mapa, sakop talaga ng punang kasi ang sakop ng punang hanggang doon sa may spillway ng Pulot Interior. Doon yung muhon. Hindi ako magkamali, ano? So, nabawasan na malaki ang Pulot Interior. Kaya nung nagkaroon ng tax mapping, dito rin si Cap, si ABC, at saka si Cap, Alip, hindi sila nagkasundo sa boundary. So yun, hanggang ngayon, problema pa rin. So, President, pwede yung imog po sana para doon sa pagkaroon ng
joint session naman po ulit. Kasi doon sa Quezon, narinig ko, sabi ni Mayor, na pahig na raw po si Mayor in Quezon, Mayor Ayala, na ibigay po sa atin yung ating nasasakupang area doon po sa Quezon. Kung pumapayag sila, dapat upuan natin sa province. So, pati yung Brooks Point na isabay-sabay na po siguro natin. Parang Nara Abu-Abu. Ano itong Burera Abu-Abu, yung naging boundary natin sa Nara at sa Espanyol, na settled yun. So, doon nakialam na yung province, so nagkaroon tayo na lang doon approval ng pinagkasunduan niya. At saka ito pong usapin ito po sa ating barangay naman sa Punang at saka sa interior. Inano ko po rin po, minugot ko po na sana magkaroon na rin ng usapan dahil gusto nga po ng mga tao na magkaroon po sila ng purok. Tama rin naman para mayroon po silang mga set of officers na maaari po nilang makatulong doon sa kanila, mga leader-leader po nila sa kanilang purok. So problema dito po sa Punang at saka sa interior ay hindi pa po talaga nila ma-identify yung gusto nila magpasakop sa interior. Ngunit sila po ay hindi naman may sakop ng Punang. So sana ay mapasabay-sabay na po natin. Mr. Presiding na mapag-usapan po ito para sa upuan na lang sa Brooks Point, dito po sa Quezon at saka dito po sa atin sa lokal. Ang tingin ko ang Quezon, hindi na kailangan na upuan pa natin dito eh. Tapos na tayo. Hanggang sa dumayo na tayo dun sa kanila. Kasi ano na yan, province na makialam doon. So, Brooks Point siguro, Pilipa, labi tayo sa Brooks Point, tungkol dito sa boundary. Yung pinangihinayangan ko po doon, yung sinasabi ng ating mahal na mayor, na pumapayag na po ang Quezon na ibigay po. So, gano'n po katagto yun, kung tutuban po, mas maganda po mailagay natin sa papel para may iwasan na po yung mga nakaraan na verbal lang po, verbal lang ang usapan. Kaya nga pakialaman na ng province, parang nangyari sa Nara Espanyola noon, parang sa Sisaya nangyari yun. So, yun gano'n na rin kasi kung pumapayag na sila, ilipit na natin sa province para doon sila na mismo mag-witness na at saka resolusyon ng province na ayos na yung ating political boundary. Pero initiative pa rin po natin yan. Kasi kung pabayaan lang po natin sa province. So magsulat na tayo sa province, hingin na tayo ng ayuda na i-set yung kung amicable po. Kung kailan pwede, kita na lang kayo sa ating mga kay Vice Governor o kay sino mga board member dyan para umpisa na yung usapin na yun sa province. So, involved na lang po, Mr. Presiding. Magawa po tayo ng papel para doon. Thank you very much. So, alam nyo na marami nakakabago itong style natin ngayon. Dito tayo sa Progressive Christian now, na meron tayong issue na inaprubahan. Okay na ba sa body? Okay. Enough good work. Meron na second din. Yes po. Para sa... Yes, pero Enough po. Okay na po. Mr. President, yung privilege at question, hindi po yan minumuban. Wala pong motion yan. Kaya nga sinabi yung privilege at question yan. Pag gusto mong meron kang panukala, ipa-kalendar mo siya sa first reading. Kung di ngayon sa next regular session, di ba nakaripan na po siya sa Committee on Environment, yung kanyang privilege. Yung Committee on Environment, kung mag-investigate siya doon sa mapping na yun, doon na po yun sa kanya. Tapos ipa-kalendar na next regular session sa ating sa order of business. Ilagay na po yung doon sa first reading para mapag-usapan natin doon sa plenaryo. Yun lang po, Mr. President. Yun na nga kaya nagtanong ako, no? Kasi parang nakakabago na. Almost 2 years na tayo rito ngayon. Ngayon lang nangyari ito na privilege out.
nire-repair lang. Kaya nire-repair ko nga sa environment para pag-usapan sa kalendaryan for first reading. Teka, gano'n mangyari. Pero yun, Sorry. teka, yun ba dapat mag-committee report ng committee doon? Mr. Kasi Pisari. dito sa privilege hour ganun na nangyari. Mr. Pisari. Yes. Thank you so much. Privilege po kasi Mr. Pisari in question hour. Ibig sabihin ng privilege, Mr. Pisari, kahit ano pwede mong sabihin dyan. Wala naman po limitation dyan. Yan na nga, pwede nga yung sabihin. Kaya lang, pero hindi ma-aprobahan yung motion natin. Kaya nire-repair yan sa committee. Hindi na rin po mystery sa Pisari, communication man lang din po yun. Hindi naman po sabing kailangan pang i-process sa first reading, second reading, third reading. Napakano lang po yun. Action lang po, napakasimpleng action lang po. Sa question hour, wala tayong issue din na aprobahan. Kaya nga nire-repair sa committee. Kaya nga po Mr. Pero kung Pisari. baguhin niyo yung sistema, ay nasa sa inyo yun. Kahit po Baguhin basahin natin ang general rules natin. Total, ikaw naman ang committee on rules. Kaya sabi ko ang committee yung ating internal rules. Baguhin na kung ano yung gusto natin baguhin na doon. Hindi na tayo magsunod sa local government code. Ang sanggunian naman ay makapangyarihan. Hindi baguhin natin para wala na tayong question. Diba? Kasi kahit two-third vote na yun, two-third votes, di bali kung sa regular na mission, sabing, 50 plus 1. Oo, okay na yun. Wala pong nagbago doon, Mr. Presiding. Wala naman tayo binago doon. Privilege and question now. Kaya na nga, pag ang gusto mo, aprobahan na kagad yun sa yung privilege. Ibig sabihin ng Mr. Presiding, pumapayag po tayo na magsulat po. Wala naman po problema doon sa sinabi ko, Mr. Presiding. Kaya nga po privilege eh. Diba? Privilegyo. Kahit ano doon. Wala namang limitasyon doon na sinabi na nakalagay doon sa internal rules natin. Hindi yung Yung mga committee sinasabi environment mag-request ng sulat. Kaya nga po, yun nga po. Wala namang Hindi mali doon. mag-move pa doon, kaya nire-repair na O tama naman po yun, wala naman pong question doon. Kina-question mo nga eh. Ano po sinesyon? Wala pong Gusto mo question. ma-aprobahan yung motion mo. Ha? Inumin na second din. At binungkapin ko na po. Tapos Kaya sulat na po ba, tayo. 10 pa yung nag-secondary dyan, o ito kayo. Para matapos na po tayo sa Hindi presiding, okay na. Talaga hindi matatapos yun, ipilit mo yung gusto mo. Kaya nga po, Mr. Presiding. Pero na na, ano pa bang gusto mo? Ikaw mag-preside dito at mag-step down ako. Para yung gusto niya masunod. Hindi yung ganun. Ngayon po kung ano po gusto niyo, kaya ako kayo presiding eh. Akin po, nagmungkahi lang. Kung ayaw niyo po, di wala naman problema. Tapusin na natin, ibang mission na tayo para magtagal tayo. Wala naman problema doon. Kayo po, pag sinabing tapos. Mr. President, proceed po tayo sa panibagong. Proceed po tayo. Na-return na po sa committee. So wala na Wala pong privilege sa question na, wala na. Yes, ka ABC. Yes, thank you very much, Mr. President, for giving me a privilege. I recognize. This is in relation doon sa nung session man natin yung April 8. Kasi pagkatapos nung April 8 na session, hindi na po ako naka-attend. So, hindi ko na-relate na yung issue na ito. Doon po ba sa pangyayaring I think sa reminders, yung sinabi ba ninyo kung hindi nyo po nakalimutan na ito pong mga ex-officio ay naninira. I think yun yung pagkarinig ko kung yun ba ay tama. So I didn't react even a single word kasi gusto ko lang i-confirm kayo lang. Kasi tatlo lang kami yung ex-officio rito. Kinonfirm ko right after ng session kay ex-officio So, siya nga wala rin daw siyang nasabi. Meaning, inamin ko na ako yung tinutukoy ninyo, Mr. Presiding. So, hindi ako makamove on since no, April 8. Sabi nga tayo kung yung time para ma-express ko kung ano ba yung totoo. So, I think, nangyari ito nung April 7 when we held a General Assembly meeting.
At sinabi ko po doon sa publiko na dahil kasama sa barangay sa estado barangay address yung pag-uulat ng mga accomplishment at yung propose project pa na darating. So isa po sa pinagmalaki ko doon na kung paano nakarating yung paliko doon through the effort of Mayor Baptisorio. And secondly, at kung paano naging ibisi yung kapitan ng Pulot Interior through Mayor Baptisorio. I think yun man po yung totoo. Gusto ko lang sanang malaman, sana yung pagsasabi ba pala ng totoo ay isang paninira. Kasi yun naman po yung totoo eh. Diba? So, para sa kalaman ng mga SB member, no? Yun po yung sabi ko kaya sa kay SBO, I think ako yung tinutokoy, Mr. Presiding. At yun naman yung totoo kasi siyempre kung hindi naman talaga dahil kay Mayor hindi nakarating din yung paliko, and ina-appreciate natin yung tulong ng mga ibang SB member kung paano nag-support doon na makarating yung paliko no, sa Pulot Interior. So sabi nga, lagi yung iniisip, yung pagsasabi ba ng totoo ay isang paninira. So, ilang, sabi kung ano man, sakali, this is only a suggestion na kung mayroon man pong namamagitan sa inyo with executive and the legislative function ninyo, baka pwede yung kailangan, wag po sana madama yung dito kasi tayo nang gusto natin yung magandang harmony relationship ng mga SB member. Kung ano man yung paano nga magitan sana, hindi po kasi ako gusto ko rin maging maganda yung relasyon sa inyo. Pero kung gano'n na parang pinagbibintangan ako, baka simply it means na iba yung pananaw ninyo, iba yung paningin ninyo siguro sa akin. That's all, Mr. President. Sino ba nagsabi sa iyo na ako ay nagsabi na kayo ay naninira? Very clear, Mr. President, noong April 8, dahil nga doon sa naging ano namin doon sa General Assembly, alam kong makakarating sa inyo, right? Very clear, Mr. President, noong April 8, dahil nga doon sa naging ano namin doon sa General Assembly, alam kong makakarating sa inyo, right? Okay, kasi siyempre may mga taga-pulat doon. Kung makarating man sa akin, anong problema doon? Hindi kayo gumagawa ng hindi tama. Tama naman. Ano yung kakasama ko doon? Sinabi niyo po, Mr. Presiding, noong April 8, na itong mga is-officio, huwag naman manira. So, kaya nga, I didn't react. Kasi gusto ko lang ma-confirm. Kaya, siyempre, kami naman, ako naman nagkasabi lang. Wala akong sinabi na ikaw ay nanira sa akin doon. So, yun eh, kung nabitawan ko man yun, siguro yung sa reminder na yung magsabi lang tayo ng totoo. Ay, totoo naman siya sabi mo, anong problema mo sa akin? Wala akong problema sa iyo. Siyempre, hindi mo naman ako tinukoy, sabi mo kanina, basta ang sinabi itong mga ex-officio, huwag sanang manira. Hindi mo tinukoy si Kapitan Galang or si SBO. Wala po, pero wala naman ibang ex-officio rito. Kami lang tatlo. Neutral. Neutral lang sa Blue. Yun pala official. Neutral lang, neutral. So, nakalagay dyan, neutral. So, ano ba ang problema doon sa neutral? So, ano ba yung ibig sabihin? Ang neutral, yung sabihin sa dating sa politika, neutral kayo. Diba? Wala naman sinira ng sabi doon na naninira. Meron po talaga akong narinig. Siguro yung nakasulat is iba doon sa narinig, Mr. President. So, thank you very much. Yung kasi, kung hindi talaga ganun yung pagkakarinig ko, I think nakalimutan ko kasi 1 month passed by. Kasi kung yung nagsasabi ka ng totoo doon, anong problema natin doon? Diba? Sabi mo si Vice, magnanakaw yan. Ay, di totoo. Ay, magre-react talaga ako. Diba? Isabihin mo sa akin kung saan ako nagnakaw. Diba?
Ganun lang yun eh. Minamasama mo, nasa sayo yun. Diba? Mr. Chair, kasi simple nga, nangyari lang yun nung gano'n yung sinabi ko nung General Assembly. Ever since, hindi po tayo nakakarinig mula nung January 2 na na-recognize tayo as Sangguniang Bayan HSPC member. Pero nung right after ng mag-General Assembly, ganun kaagad yung nangyari pagdating ng Lunes. So siyempre, nag-iisip din ako na parang ako ang tinutukoy at yun lang naman ang sinabi ko, lang naman ang ibang sinabi doon. Yung totoong nangyari doon sa General Assembly. Kaya may bisisimula ngayon, huwag ka na mag-isip ng ano naman. Wala akong intention sa iyo na ganun. Yung sa binitawan mong salita na yun, kung karating man sa akin, wala akong magiging problema dun sa iyo. Dahil nagsasabi ka ng totoo. Sige po, thank you po, Mr. President. Salamat po. Okay, thank you. Yes, Kagawad Harmay. Thank you so much, Mr. Chair. Last na lang. He also requested the ex-officio to be neutral to avoid conflict. Ang ex-officio po hindi po natin inaasahan na magiging neutral. Siyempre, yes or no lang naman po. Supposed to be, dapat nga ang boto natin dito. Wala po siyang... Wala yun sa sesyon. Sa labas yan. Sa labas po, kung tama naman po, bakit hindi mo po pagkatikan po? Kung tama naman, ang ibig sabihin kasi, mali man o tama, kung kakampi man ito sa inyo, ano bang pakialam ko doon? Wala akong pakialam ko natin ito sa sesyon, yung lahat ng ex-officio dyan sa inyo magsuporta, wala akong problema doon. Kaya nga, mali sabihin na ang ex-officio ay maging neutral. Hindi po tama. Hindi lang naituloy yung pagsasalita ng neutral tungkol sa ang minimin natin dito, eleksyon. Kahit pa po eleksyon, nagkarapatan po sila na pumili kung sino po ang kanilang kandidato. Ano ba sinasabi sa mga kapitan ngayon? Makialam ba sila sa eleksyon? Wala, pero nakikialam sila. Yes po, pwede po sila dahil sila yung mga political. Mr. Presiding. Wala akong pakialam ko mga natin dito sa sesyon, yung lahat ng official dyan sa inyo magsuporta, wala akong problema doon. Kaya nga, mali sabihin na ang ex-officio ay maging neutral. Hindi po tama. Hindi lang naituloy yung pagsalita ng neutral tungkol sa ang minimin natin dito, eleksyon. Kahit pa po eleksyon, nagkarapatan po sila na pumili kung sino po ang kanilang kandidato. Ano ba sinasabi sa mga kapitan ngayon? Nakialam ba sila sa eleksyon? Wala, pero nakikialam sila. Yes po, pwede po sila dahil sila yung mga political. Mr. Presiding. Mali po sabihin natin na ito po ay nito. Sana lang po nagpasasalita lang po ako. Okay na rin kay ABC, hindi niya na pinahaba yung istorya. Ngayon, papahabain mo pa. Hindi po ko pinababa. Ang sinasabi ko lang na ang ex-officio po ay nasa na magboto sa tama. Hindi po na kung merong... Magboto sa mission, wala tayong problema dito. Kahit pa po sa labas, sila po yung mga political figure po. Pwede po silang magpumili kung sino po ang kanilang mamanukin or po susuportahan. Pagkadating ng kampanya, maging tablado sila. Wala naman po problema doon. Choice po nila yun. So, si ABC, tayo sa tablado. Wala at naman mag-proklamasya dyan. Tingnan natin kung wala siyang problema. Hindi po, nasa ano niya po yun. Nasa choice niya po. Nasa choice niya. Sige na, bahala na si ABC kung anong gawin niya. Ha? Kaya nga po. Sige, thank you po. Sige na, bahala na si ABC kung anong gawin niya. Ha? Kaya nga po. Sige, thank you po. Dapat siguro tama na kasi okay na rin kay ABC para makalipat na. So kasi yung barangay naman alam naman natin yan. Kaya sabi mo doon, non-partisan naman talaga yan sila. Yun lang siguro Mr. President. Para makalipat na tayo. Partisan? Ang barangay hindi na partisan? Ay, okay sa iyo. Thank you very much, Mr. Presiding. Actually, ang katotohanan po niya, may narinig tayo next nung pag-session natin ng 8 na yon. But, yung ating mga sekretary to para tayong mathematics round off. Hindi na po yan nilalagyan ng board. So
tama po si Kapitan dahil naisabi niya ng sinabi niya, wala naman po ng kung di man nailagay dyan, yun ang narinig namin, hindi nailagay dyan dahil yung ating mga sekretary, gaya ng sinasabi ko nga, mathematics tayo, nare-run out lang, hindi nilalagay ng hindi magandang salita dyan. So, ang gusto ko lang sabihin po na umamin po tayo kung anong mga pagkakamali natin lahat sa ating mga nagawa, sa mga sinalita natin. Kasi mahirap naman po tayo na hindi naman po tayo mga bata dito na narinig natin na mali pala. Pero ganun pa Mr. Presiding, sabi nga ni Cap, okay na po. Thank you very much. Okay na po. Yan lang nga, ano pa bang pahabain dito? At least yung mga ganon, yung sa loob natin, dapat nilalabas natin para hindi mo tinatanim sa isipan mo yan. Ha? Hanggang sa maestro ka na lang sa timpi mo sarili mo. Ha? Ilabas mo para hindi ka ma-stroke. Ha? Okay? Okay, siguro merienda muna tayo. We have recess for 15 minutes. Okay, so we resume. First reading and recurrence of proposed measures in communication. Number 1. Madam Secretary, please read it. Number 1, communication from the Municipal Mayor, Abner Rafael Tesorio, requesting for the passage of an ordinance revising the market code of the Municipality of Sophronia Española, Palawan for the amendments and addendums on the regulatory fees, charges, and provisions imposed in the municipal public market. Dismissal referred to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means, Games and Amusements. Number 2, proposed resolution requesting the Municipal Mayor, Abner Rafael Tesorio, for the connection of water supply to Purok Maligaya, Purok Silang, Purok Pagkakaisa, at Purok Anilaw in Barangay Punang, introduced by Councilor Juhan Alamin. Dismissal referred to Committee on Finance. Refer to the Committee on Finance, Budget and Appropriation. Communication from the Number 3, communication from Mr. Sunny Q. Lee, owner of Phoenix Cockpit Arena, requesting endorsement for the event 3 days Patakasi on May 17, 20, and 21, 2024, 3-Cup Derby on May 18, and 1-Cup Derby on May 22, 2024 to be held at Phoenix Cockpit Arena, Sitio Tagbabalat, Barangay Pool Shore, relative to the celebration of 27th founding anniversary of this municipality. Okay, dismissal referred to Committee on Ways and Means. Refer to the Committee on Ways. Number 4, forwarded resolution number 12, series of 2024 of Barangay Labug, resolution requesting municipal government of Sophronia Española to allocate funds for the additional incentives of Barangay Tanon. Dismissal referred to Committee on Finance. Refer to the Committee on Finance. Number 5. Number 5, forwarded Barangay Ordinance number 1, series of 2024 of Barangay Labug, amendment of Barangay Ordinance number 2019-01, an ordinance declaring the provincial board between the Barangay Hall or Provincial Road between the Barangay Hall compound and Arcona residence as entrance, and the road between the Barangay Hall compound and Labug Elementary School as exit road during market day every Wednesday at Barangay Labug, Sophronia Española, Palawan, and providing penalty in violation thereof for appropriate review of the Sangguniang Bayan. Dismissal referred to Committee on Public Works. Refer to the Committee on Public Works. Number 6. Number 6, forwarded copy of Appropriation Ordinance number 1, series of 2024, approving the supplemental budget number 1, FY 2024 of Barangay Labug for appropriate review of the Sangguniang Bayan. Dismissal referred to Committee on Finance Appropriation.
Refer to the Committee on Finance. Number 7. Number 7, proposed resolution requesting to establish Extension School of Pulot National High School at Barangay Pulot Shores, Sopronia Española, Palawan. This was introduced by Councilor Juhan I. Harnay. This will refer to Committee on Education. Refer to the Committee on Education. Number 8. Number 8, requesting the provincial government through the Honorable Victorino Dennis M. Socrates to allocate fund for the road rehabilitation of Anigan Chu Road to the National Highway, Sopronia Española, Palawan. This will refer to Committee on Public Works. Refer to the Committee on Public Works. Okay, letter 8, Committee Report. Committee Report number 2024-53. The Committee on Listening. Good morning po. Committee Report number 2024-53 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements. Subject: request for the approval of the holding of 43 B's Pentakasi, Fact Find on May 7 to 9, 2024, communicated by the Barangay Council of Panitian. For the presiding officer, the committee entrusted of considering the above cited issue had already done. The same those would like to report its recommendation with the premises stated hereunder. Number 1, Dr. San Isidro Labrador Chapel at Barangay Panitian will be celebrating its 47th Patron Festival on May 14 to 17, 2024, and among the activities to be held are Pentakasi, which will also serve as the source of funds for the celebration. Number 2, that responsive to the guidelines set for the conduct of campfights reflected in the Municipal Ordinance number 2020-185, the Council conveyed the request for the endorsement of the Sangguniang Bayan through Resolution number 9 Series of 2024 approved on April 5, 2024 during its regular session. Number 3, that the proceeds from the event shall be used to generate funds to provide financial support for the barangay's other programs and projects. Number 4, that barangays are entitled on holding 2 cockfighting events in a year, Ordinance number 2020-195, and this is the second event requested by the Barangay Panitian today. Number 5, that Pentakasi is scheduled on May 7 to 9, 2024 shall be held at Barangay Panitian Camping. Findings and recommendation foregoing considered, the committee finds that the earnings for the event requested for the endorsement are intended for the benefit of the public, and this is the second requested cockfighting event of the subject barangay council. Hence, the approval of the request would still be in congruence with the prevailing local ordinance, Municipal Ordinance number 2020-185, which grants barangay council 2 entitlements each year. Wherefore, the committee recommends for the approval of the request of the Barangay Council of Panitian for the endorsement of each cockfighting event, and this May 7 to 9, 2024 to be calendar for the second reading in this particular session, prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, Concord, Honorable Jonathan J. Ongko, Chairman, Honorable Fred A. Gatungay Jr. and Honorable Joan I. Harnay, members. Any comment regarding this committee report number 2024-53? Wala? Okay, can we move? I move committee report number 2024-53 be adopted. Okay, as we move, committee report number 2024-53 is approved. Next, committee report number 2024-54. Committee report number 2024-54 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements. Subject: request of Barangay Isumbo for endorsement of its cockfighting events to be held this May 2024, subsequent to its celebration of Barangay Fiesta. For the presiding officer, the committee entrusted to considering the above cited mission had already done. The same those would like to report its recommendation with the premises stated hereunder. Number 1, that Barangay Isumbo will celebrating its fiesta in this May 2024, and among the activities to be held are Pentakasi and Wadkak Derby that will also serve as source of funds for the celebration. Number 2, that the responsive of the guidelines set for the conduct of the cockfights reflected in the Municipal Ordinance number 2020-185,
the Council conveyed the request for the endorsement to the Sangguniang Bayan through Resolution Number 15, Series 2024, approved April 1, 2024 during its regular session. Number 3, that the proceeds from the event shall be used to help address the financial problem of the subject barangay. Reported barangays are entitled to holding two cockfighting events in a year, Ordinance Number 2020-195, and this is the first event requested by Barangay Sumbo to take. Number 5, that cockfighting is scheduled on May 14 to 16, 2024, shall be held at Barangay Sumbo, and one cock derby on May 17, 2024 shall be held in coordination with the franchise led by Next Cockfight Arena at the venue agreed upon by the two parties. Findings and recommendation. Foregoing considered, the committee finds that the events were for good cause, and this is the second request to cockfighting event of the subject barangay. Hence, approval of the request would still be in congruence with the prevailing local ordinance, Municipal Ordinance Number 2020-185, which grants Barangay Council 2 entitlements each year. Wherefore, the committee recommends for the approval of the request of the Barangay Council of Isumbo for the endorsement of its cockfighting event this May 2024 to be calendar for the second reading in this particular session. Prepared by yours truly, Chairman Committee Advisory Benson Games and Amusements, concurred with Honorable Jonathan J. Ong, Co-Chairman, Honorable Friday Katungay Jr. and Honorable Joan I. Remain members. Any comment regarding this committee report number 2024-54? Wala? Okay, can I move? I move committee report number 2024-54 be adopted. Okay, it has been moved. Committee report number 2024-54 is approved. Number 3, committee report. Committee report number 2024-47, committee rules. Thank you, Mr. Masari. Committee report number 2024-47 is submitted by committee rules. Laws, the government and privileges subject requested authorization of the local chief executive to enter into memorandum of agreement MOA with the Pila Legal Corporation for the proposed disposal of the company's residual waste and municipal sanitary landfill. Presiding Officer, Committee Rules, Laws, Good Government, Privileges, which has been tasked to consider a subject measure, would like to report this honorable body, smiling in recommendation with the following points to it. Number 1, the local chief executive requested to be authorized to enter into a memorandum of agreement for the Pila Legal Corporation (INC) for the proposed disposal of the company's residual waste and municipal sanitary landfill. The landfill is only designed to accommodate the waste residual, including companies with the municipal goods accepting waste. The company such as the Prince Pinola might put the holy capacity to carefully. Number 3, the disposal of the company's residual waste will have a direct effect on the environment and health of the local residents to the sanitary landfill. Number 4, public rules department and importance in protecting the environment and health of the population. By its regulation, the promise considered committee finds the guarantee considered to the request would like to lead harm the environment and their health, thereby seriously before the committee reforms disposal of the first parallel measures. Prepared by yours truly, Chairman of the Committee on Rules, Laws, Government and Privileges, Concord, Robert Lincoln Jr. and the Pasahipo of Michael Ajuda. Any comment regarding this committee report? Kagot Joan, Mas ka? Wala? Wala. Okay. No comment? So, wala? Anyone? Right, the report number is going to be be adopted. Okay, section vote, committee report number 2024-47 is approved. Committee report number 24-48 submitted by Committee Rules, Laws, Government and Privileges request from the Chief giving the adoption of the LBH resolution number -23-018 endorsing the Barangay Workers Manual or procedure for the presiding officer of the government to consider the subject measure would like to report its findings and recommendation with the following premises to it. Number 1, of Municipal Mayor Abner Roland Soria requested for the Sangguniang Bayan's consideration
of the LBH Resolution Number 2023-018, which endorsed the Barangay Health Workers Manual of Procedures. Number 2, the Barangay Health Worker Manuals of Procedures align with the provisions of the Local Government Code 1991 and the Republic Act Number 7833, including the issuance of relative to the Barangay Health Workers and Healthcare Workers. Merging the Barangay Health Workers play a crucial role in delivering primary health care services and serves as the frontliner in promoting health, preventing illness, and ensuring well-being of the fellow barangay residents. Number 4, the proposed manual contains the guidelines and procedures for the appointment and the registration roles and responsibilities of the BSWs, monitoring and evaluation, incentive and the benefits code of the ethics and termination of service that shall govern all BSWs in the municipality. Number 5, that the subject request will ensure the BSWs are equipped with the necessary knowledge and skills to provide quality health services in the communities, promote health and prevent illnesses, and ensure the well-being of the residents communities they serve. Number 6, the Dialogue Request Committee had conducted the public hearing May 02, 2024 with all of the BSWs in attendance for the representation and review of the content of the concerned group. Findings and recommendations for the foregoing considered. The committee is in opinion that the adoption of the manual will help in standardizing the delivery of basic services and programs to BSWs and in providing security flows who have volunteered to provide services in the different barangays and municipality. The committee therefore recommends for the adoption of the Barangay Health Workers Manual of Procedures to be calendared for second reading of the next regular session. Prepared by yours truly, Chairman, Committee on Rules, Laws, Code, Government, and Privileges, Concord, Honorable Predicate Tungay Jr., Co-Chairman, Honorable Lena Pizahibol, and Michael L. Jorda, members. Okay, any comment regarding this committee report number 2024-48? Okay, can I vote? I move that the committee report number 2024-48, submitted by the Committee on Rules, Laws, Code, Government, and Privileges, a request from the local chief executive to for the adoption of the local health resolution number 23-018, endorsing the Barangay Health Workers Manual of Procedures, be adopted. Okay, that's been voted. Committee report number 2024-48 is adopted. Kalendar business, unfinished business na from previous administration lang, from previous session lang, business for the day, for second reading, number 1, draft resolution number 2024-225. Draft resolution number 24-225, approving the annual budget fiscal year 24, Barangay Abu Sports Española, Palawan, sponsored by yours truly, whereas presented and reviewed the annual Sangguniang Bayan is the annual budget fiscal year 2024 Barangay Abu, which is authorized through appropriation ordinance number 01, series of 2024, adopted and approved on January 2, 2024. Whereas subject budget reflects adherence and compliance to all budgetary requirements provided for in all the pertinent provision of the Republic Act 7160 and other existing budgetary policies, rules, and regulations issued to the Department of Budget and Management as reviewed. Whereas the review letter of the Municipal Budget Officer reflects the recommendation for its approval as operative in its entirety, subject to adherence to the conditions stipulated herein. Whereas upon thorough consideration, this August body has decided to approve the annual budget and adoption of the review letter provided by the Municipal Budget Officer. Now therefore, a motion of yours truly, Jurisdictive Councilor Blanc, be it resolved what is hereby resolved to approve the annual budget fiscal year 2024 involving the amount of 4,814,140 pesos. Result further that the comments and injunction of the Municipal Budget Officer reflects the review letter shall be integral part of the appropriation ordinance and conditions communicated therein be strictly complied with. Resolved finally that the government of the City of Furnish for the Barangay Council of Abu, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Treasurer, and all other concerned
for their permission and appropriate action. Okay, any comment, correction regarding this draft resolution number 2024-225? Wala? Okay, wala, kaya mo? I move that draft resolution number 2024-225 approving the annual budget fiscal year 2024 para kay Abuabos Province Manila, Palawan be adopted. It has been moved and seconded, no objection. Hearing none. Resolution number 2024-225 is approved for adoption. Number 2, draft resolution number 2024-226. Draft resolution number 2024-226 approving the annual budget fiscal year 2024 para kay Pulot Interior sa Province Manila, Palawan, sponsored by yours truly, whereas presented the review of approval of Second Bayan as its annual budget fiscal year 2024 para kay Pulot Interior, which has authorized through appropriation ordinance number 02-2023 adopted and approved on December 4, 2023. Whereas the subject budget reflects adherence and compliance to all budgetary requirements provided for in all the pertinent provision of the Republic Act 7160 and other existing budgetary rules, policies, rules, and regulation issued to the Department of Budget and Management DBM as reviewed. Whereas review letter of the Municipal Budget Officer reflects recommendation for its approval as operative in its entirety subject to adherence to the conditions stipulated therein. Whereas upon thorough consideration, this august body has decided to approve the annual budget and adopt the review letter provided by the Municipal Budget Officer. Now therefore, a motion be yours truly duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved as it is resolved to approve the annual budget fiscal year 2024 para kay Pulot Interior sa Province Manila involving the amount of 4,865,734 pesos. Resolved further that it comments injunction to the Municipal Budget Officer reflects in the review letter shall form integral part of the appropriation ordinance and conditions communicated therein be strictly complied with. Resolved further that the copies of this resolution be furnished to the Barangay Council of Pulot Interior, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Treasurer, and all other concerned for the information and appropriate action. Okay, may comment, reaction, correction regarding this draft resolution number 2024-225? Wala, okay, here we go. Among the draft resolution number 2024-226 approving the annual fiscal year 2024 of the Pulot Interior, Soproño Española, Palawan be adopted. Okay, tas involved and seconded, objection. Here na. Resolution number 2024-226 is approved for adoption. Number 3, draft resolution number 2024-227. Draft resolution number 2024-227 approved din sa Kuryang Kabataan annual budget fiscal year 2024 Barangay Dari Soproño Española sponsored by yours truly, whereas presented for review and annual approval of the Sangguniang Bayan is the Sangguniang Kabataan annual budget fiscal year 2024 of Barangay Iraray duly authorized by the subject council through the resolution number 02 series of 2023. Whereas subject budget reflects adherence and complies to all budgetary requirements provided for all the pertinent provision of Republic Act 7160 and other existing budgetary policies, rules, and regulations issued by the Department of Budget and Management DBM as reviewed. Whereas review letter of the Municipal Budget Officer includes recommendation for its approval as operative necessary subject to adherence to the conditions stipulated in. Whereas upon thorough consideration, this august body has decided to approve the Sangguniang Kabataan annual budget and adopt the review letter provided by the Municipal Budget Officer. Now the promotion of yours truly, just by Councilor Blanc with result at this hereby result to approve the Sangguniang Kabataan annual budget fiscal year 2024 of Barangay Iraray, Soproño Española, involving the amount of 504,402 pesos. 22 pesos. Okay. So, para the comments, recommendations,
and the municipal budget officer reflects in the review letter shall be taken for the enactment of the council and conditions communicated that is strictly complied with. Resolved finally that the copies of this resolution be furnished to the Sangguniang Kabataan and Barangay Council of the Rai Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, and all other concerned for their information and appropriate action. Okay, any comment, correction regarding this draft resolution number 2024-227? Wala? Okay. Can you move? Alright, draft resolution number I move the draft resolution number 2024-227 approving the Sangguniang Kabataan Annual Budget Fiscal Year 2024 of Barangay Iraray, Sopronio Española, Palawan be adopted. Okay, the Sino and seconded. Objection? Hearing none. Resolution number 2024-227 is approved for adoption. Yes, Kagawa Jordan, you have a good night. Sa presiding, pwedeng i-move ko na po agad para kami saya, dalawang resolution po. Sige po. Okay. Okay, draft. Mayroon po. Tutuin po. Okay, Kagawa. Ayan po. Thank you po. I move draft resolution number 2024-228 granting the request of Barangay Council of Panitian to hold 3 days Pitakasi Hack Fight on May 7 to 9, 2024 and draft resolution number 2024-229 granting the request of Barangay Council of Isumbo to hold cockfighting events this May 2024 related to its celebration of Barangay Fiesta be adopted. Sino and seconded. Objection? Hearing none. Resolution number 2024-228 is approved for adoption. Next, resolution number 2024-229. Sorry. Okay, tingnan ko yung draft mo eh. Okay, so third and final reading none. Announcement business none. Announcement reminders. Kagawad Tigson. Salamat sir. Magpasisya na sir, talagang di ko kayo sir yung init nagsaktala ako. Kaya yung sa ITO at ang tao na nabigyan na. yun na nga eh. Cut mo na lang yun. Sa presiding, kung inyong marapatin, sana, kung okay naman sa body, baka pwede naman na gamit na lang init, baka pwede naman yung session natin, baka pwede natin bawasan, first at saka third na lang. Tapos baka pwedeng mag-ano tayo. Session na lang, di talaga kayo sir. Tingnan ko na tayo sir. Tanong natin sa DLG kung payagan tayo na dalawang Depende naman business sa lang. atin, sir. Ang barangay kasi dalawa eh. Mr. President. Yes, Kagawad. Baka po pwede namang i-request natin yung heritage kahit decision lang po. Pwede rin. Kayo mag-request yan. Kayo malalakas eh. Si Kagawad Johan na po. Request mo yung heritage kahit decision lang. Ay, may misa ba yun? Wala tingin ko. Silya-silya lang tayo. Walang mahirap. Misa lang po na ano. Mr. Presiding, doon po kanina sa nabanggit ni Kagawad Tingson, ako ay pabor po ako doon. Kasi base doon sa internal rules and procedure natin at saka sa local government code, nakalagay, session hold at least, nakalagay kasi at least 4 times a month. So tayo po, by majority of the Sangguniang Bayan member, 2/3 majority or lahat ay pwede pong mag-list ng session. Pwede pong bawasan yan kasi lahat naman eh, sangayon naman. Dahil mayroon po talagang problema. Kagaya din po ng school, sa school po. Kalahati na lang po. Kung minsan sa isang linggo, 3 araw na lang sila nagkaklase. Kalahating araw pa. So tayo pwede naman natin gawin. Kaysa naman mangyari sa atin yung buti nga mataas ang resistensya ng ating cameraman, tumakbo na doon sa hospital. So sa akin, Mr. Presiding,
Opo, payag ako na bawasan po natin yung ating session, lalo higit na wala namang importanteng mga measures. Gawin lang po natin ng every first Monday at third Monday. Pag may pahabol, may special session din. Okay lang naman po yun. Okay lang naman. So, basta ang importante, yung special session, napapaloob doon sa talagang kailangan lang. Baka mamaya maging special tayo dahil nasasabong ha. Hindi po pwede. O kaya sa tampor. Yung importante for the benefits of the public. Ganun lang po, Mr. Presiding. Maraming salamat po. Yes, kagawad. Pinapauna ng kagad ako, Mr. Presiding. Ako naman pabor din po. Kailan lang gusto niyo yung session. With the rules of majority, ginagalang naman po natin yan. Pero pinapauna ko na lang po kagad kasi may mga supplemental budgets tayo. Just in case lang na kailangan ng ating gobyerno, ng ating mahal na mayor na magpa-special session po tayo, sana mag-attend din po tayo. Kasi yun po kanina na banggit niya para doon sa nag-waiting na rin po kami para po doon sa pang-sweldo ata, saka yung sa sabi mo yung sa subsidy. So, napagod. Yun lang po, Mr. President. At saka isa pa yung ganito ng init sa ibang bayan Dawa ay nag-declare na sila ng kalamidad. Oo. So siguro dito sa Sangguniang mag-isip din tayo kung kinakailangan ba tayo mag-declare na rin ng calamity. Yes. So, kahit doon sa calamity, nabanggit ko na rin po, sabi ng ating wala mayor, kanya po ay mas matindi raw po, baka mas matindi lang yung pagdating ng tigulan kasi sobrang init po ngayon. Pagdating ng ulan, sobrang ulan naman. Yun po ang pinakamagandang paghandaan po. Yun ang idea niya. Kasi baka yung sagot po nitong init na ito, baka malakas naman ang ulan. So, nasa sa inyo yan. Mr. President, yung sa session nga natin, kasi malinaw dito sa internal rules natin, minimum of 4 session per month. Siguro, request ko sa body na natin sama ngayon sa calendar of business na amendahan natin siya ng dalawang temporary lang kasi due to heat wave. Na ilagay natin na dalawang bisis lang, alternate tayo kasi sa init ng panahon, parang hindi tayo sasabit dito sa ating internal rules. Sa Lunes ba, may session pa tayo, no? Sa Lunes, kasi papasok pa yun. Okay, busy, you want to recognize? Thank you very much, Mr. President. Ako yung iniisip lang namin, kasi kahit sa barangay level ay nakalagay na 2 times, either 2 times mag-session naman. So, kung ibabawasan siya, mas pagulo sa mga Sangguniang Bayan, pero hindi kaya magre-reflect doon sa civil service eligibility. Kasi ang nakalagay nga sa house rule, sa internal is must be a 4 times a month ang regular session. Sabi nakalagay must be. So, minimum. By hindi magbaba, yung sabihin. Siguro, mababa tayo. Pinamutahin ko lang ng Mr. President na ba pwedeng mas agahan or mas hapunan para hindi natin masyadong kung yung alas 7 ba is po pwedeng gawin alas 7 yung sa umaga para pag 9 or 10, adjourn na tayo. Kasi gusto nyo alas 6 isa doon sa magbawas, baka ako lalawan ako. Or baka mag-session doon sa ibang area, baka mas maganda rin sa may mga airport po. Parang outdoor session ba? Sa United States, wala visa. Doon na lang sana. Conference. Conference. Doon may airport. Kasi ngayong mira, abutin na ng 52 ang heat index. Mr. President, yung proposal naman po natin, pansamantala lang. Kahit ngayong buwan lang kasi ngayon yata ang init po yata natin nasa 40 plus lang eh. Baka sunod na linggo, may 52, yung balita. Pag 52 na po, sigurado ko sa inyo, baka na yan, ibang klase na yan. So, kahit ngayong May lang, ngayong May lang. So, pwede po natin amendahan pansamantala, temporary, na twice a month lang. Second time po. So, ganun siguro Mr. President kung
Yun ang suggestion ko. Kung hindi naman lulusot, di wala problema. Pero ang suggestion ko ay para din naman sa atin lahat eh. O, hindi dahil bata ka, hindi ka atakihin So, ang problema ngayon sa adults na tayo, pwede ba kabindahan natin sa adults na lang yung... Ayun lang, problema doon. Problema. Sa announcement ng members tayo rin. So, put on the record na lang siguro, put on the minutes na lang. Na ano. O pwede natin ibalik doon sa ano, December. Isingit natin. Pwede man ibalik doon. So majority po, unanimously na ibalik doon sa So sa Monday wala na session. Wala tayong session Monday. Kung lahat, payag ba lahat? Kaya po. Payag lahat. Si Kagawin na ayaw. Kagawin na ayaw. So unanimously approve po, Mr. Presiding. So kung wala pong session sa Monday, Mr. Presiding, baka pwedeng isama na rin yung item number 3. Baka ano tayo mga na foundation nila. Tawa na po, yung item number 3 lang. Number 3 na? Sa first reading po. Third Monday. Kasi wala session sa notice, baka Pista na, no? Tapos, ano natin, t-shirt? Baka t-shirt na po muna. Kagawad ko, mayroon ito. Gawa, hindi na pwede. So anong question na ba eh? Okay? O sige, nagawin. Thank you po. At saka, Mr. Presiding, isama ko na rin itong 7 and 8 kasi medyo matagal-tagal tayo makahanapin to sa atin. Ano lang to man to, mga yung establish extension ng Pulot National High School para po magkaroon ng high school dun sa Pulot Shore. At saka itong kay Dennis Socrates po na ito ay proposal ko rin na i-rehab po yung Anigan Choy. Dito po sa pagpapasok. Wala dyan sa national. Request lang naman ito eh. Request lang naman po. Wala naman pong ano dyan. Request lang po. Yung sa school kasi, pagkaalam ko niyan, dapat meron yung barangay. Kasi minsan sila nagsisuldo ng posildo ng ng mga teacher, para teacher. Kaya lang kailangan makausap natin yung barangay talaga. Sila nga po nag-request nito sa presiding na ano lang to, parang sa Pulot interior lang din po na annex. Pag dito sa extension school, dapat mayroon kumpleto na yung mga ano nila, papel. Yung lote. Mayroon na po. Kompleto. Kaya sa bilang mayroon eh, wala pa nga naka-attach dito eh. ibig Pwede rin po. Mayroon kasi yung sunod-sunod na lang. Ito na lang po na number 8. Number 8 na lang. Ibig sabihin Balik na natin yung thank you, Sir President. Sana sinabi yung mungkahi ko na meron sanang later yung barangay government through Sangguniang Bayan or through the author para kunwaring alam nila isa yung tayo lang ang nagawa na hindi patuloy. Kasi may dokumento silang bigay sa atin. Dapat sana through channel. Galing sa barangay, papunta sa atin, bago natin sponsoran. Ang sa akin lang namin sabihin, baka hanapin nila. Sabihin ko na lang po na gano'n. Na yung mga requirements po ibigay ng mga nila, yung ilog-seal nila, na parang kumpleto na sila, na ready na talagang anytime. Sana kung mayroon na silang doon, temporary building, mas maganda. Wala pa po. Parang nilagyan na lang ng muhon, tapos donation. Diyan lang po sa may barangay hall, sa likod niya. Ayun, mag-extension lang muna sila ng kung talaga maraming estudyante, saka magpatayo ng building. Para meron na rin sila gagamitin sa presiding yung sa barangay hall, doon na lang muna sila pansalutan. Okay, kagawin yung tapos na, no? Yung sa'yo, wala na. So yung number 8? Alam sa inyo? Ay, singit ng friend. Okay. Singit na lang po. I move that the item number 8 be adopted po. Okay, kasi the second date, submission is approved for adoption. Walang number, ha? Ito lang, walang number eh. Number lang na lang.
Okay. I hope that our regular session... Meron pa akong ipaabot sa inyo. Okay. Dumi lang. Okay. Dumi lang. Alam niyo, no, mabuti lang nagreklamo si Kagawad Gatubay sa travel niya. Nag-react tayo, di ba? Alam niyo, parang himala. Pagdating ng hapon, dumating na yung aking dalawang travel. Ibig sabihin, wala na si Mayor dito, approve na, tinatago. Sino nagtatago? Napirmahan na ni Mayor, kasi wala na siya rito eh. Lumabas na ang hapon. Kaya ron, nag-isabwat. Napirmahan na ni Mayor, hindi naman si Esteban nagpirma eh. Ay kung hindi ako nagreklamo pala, wala na, tiway na lang yung ano. Napirma na pala, pero ibasura pa rin. Eh, para mag-away lang tayo. Eh, pagdating sa akin naman, pag gano'n ang sitwasyon, eh, kahit mag-away tayo. Ha? Kasi kung yan ang isipin nyo laging away na, eh, mag-away lang talaga tayo. Ha? Hanggang tayo talaga sa hindi maganda. Wala nang away na kaso-kaso, ano yung pang kaso? Wala nang kaso. Kung magkaso pa, problema pa yung kaso. Kaya nga pagkahapon, oh, di ba? Oh, eh, pinirma ko na yung, ano yung travel, eh, pinirma yung travel ko eh. Ha? Hindi ko kayo pirma ng travel nyo, kasuhan nyo ako. Ay, iba ng hantungan talaga natin. Ha? Kaya mo na yan, guys. Wala yan. Talaga tayo lang yung pinagtanggol. Kaya mo na yan, mga ano lang yan. Mga pasaway lang yan. Kaya nga hindi maganda yung nangyayari sa atin. Hanggang sa mag-gira na lang tayo dito. Eh kung hamon kayo ng gira, ako talaga lalaban sa inyo. Ha? Ay. Maiwan yung ano yung message na bata pa. Hindi maganda ang nangyayari. Eh, sila mismo gumagawa ng paraan para tuluyan na tayong mabuwag dito. Eh, sa akin naman, kung yung pag-iipit ko sa'yo, gawin yung masama, eh, maging masama na talaga tayo. Okay? So, GBC? Sige yung pala, Mr. President. Bali, hindi ko lang alam kung paano gawan ito ng paraan. Kasi si paring Junior Francisco kanina, bago kami mag-flag ceremony, nag-usap kami na mayroon pa daw slot yung Barangay Pulot Intero kasi sa 15, 16, 17 ay papista yung Karabukay. According daw kay Kagawad Jordan, meron pa. Sabi nga, baka yun yung slot namin sa September, kasi September foundation ng barangay, di ba, 2 times lang. Maliban daw doon, meron pa. Kaya siya sabihin daw kanyang dalahin ito sa plenaryo kung ano yung kung totoo bang meron pa except doon sa foundation din namin sa September. Kung magamit din nila, Ayun. Sabi ko sa kanya kanina kasi meron isa pa na doon September ay alangan nakaya naman na foundation din ng barangay yung pang walang pinta kasi. So, yan. So yun. Thank you very much. Pasabong na lang tulad sa Maribong. Sa may lookout lang. Hindi, Mr. Presiding, ito, parang kung minsan yung binabasihan nila at parang naniniwala sa kanila kasi bakit daw yung kay Mr. Maturan, saan ba napaloob na barangay yan? Bakit nagkakaroon sila ng permit? At yan ay, Iray. So, pangalawa lang yan. Pali yun yung kapalit. Yun kasi yung binabasya nila. Teka po, Mr. President. Okay. So, Kagawad Darmain, tuloy mo na. I vote for the adjournment.
Doon sa stand. Kasi mo, second date. So, regular session to, pag-isang